Hi Shane! Kamusta? Uy, alam mo ba, meron akong importanteng sasabihin sa iyo. O, importante ito. Teka, nakalimutan kung ano sasabihin ko. Oo, meron tayong exam bukas. Nako. Ano? Hindi mo alam? Meron tayong exam. Ikaw kasi, umabsent ka kasi kahapon. Alam mo ba kung anong coverage natin? Ang coverage natin ay tungkol sa variety ng wika. Dahil kaibigan naman kita, tutulungan kita. Kaibigan lang. Wala. Oo, tutulungan kita. Tutulungan kita. Tungkol sa variety ng wika. So, ano nga ba ang variety ng wika? Ito. Ang variety ng wika ay bahagi na ng ating kultura bilang isang Pilipino. At bahagi rin ng ating kasaysayan ng bawat lugar. Ito rin ay ang simbolismo. Yes, simbolismo yun tungo sa pagkakilanlan ng bawat individual. Sa pamamagitan ng wika ay naiilabas o naipapahayag natin ang ating emosyon sa iyo. Sa iyo at sa loobin. Oo. Yung magpapalabas ka ng emosyon sa taong mahal. Oh, masaya man o malungkot. Ginagawa natin sa pamamaraan ng pagsusulat, pakipagtalastasan, at iba pa. Hindi lang yun, Shane. Mayroong 8 variety ng wika. Ito ay ang idiolect, dialect, sociolect, ethnolect, ecolect, Pedgin, Kriole. Hindi Kriola, Kriole, at register. Oo. Ngayon, magsimula tayo sa idiolect. So, ang idiolect, ito ay isang personal na paggamit ng salita ng isang individual. So, bawat individual ay may estilo sa pamamahayag at pananalita na naiiba. So, parang unique na paggamit ng ating salita. Ito, bibigyan kita ng halimbawa sa idiolect. Diyan ka lang muna, ha? Magandang gabi, bayan. Alam mo yun, Shane? Hindi yun si Mike Enriquez, no? Yun ay si Noli de Castro. Ano ka ba, hindi ka ba nanonood ng TV? Ito. Next example. Hindi ka namin tatatanan. Alam mo ba yun? Hindi na naman. Naku. Yun ay si Mike Enriquez. Sige, Shane. Proceed tayo, ha. Ito. Ang dialect. So, ano nga ba ang dialect? Ito ay nalilika ng dahil sa geograpikong kinaroroonan. Ang variety na ito ay ginagamit ng mga tao ayon sa partikular na rehiyon o lalawigan na tinitirhan nila. May 3 uri ng dialect. Ito ay ang dialect na geograpiko, dialect na tempura, dialect na sosyal. So, ang dialect na geograpiko, ano ba yun? Geograpiko, Shane, batay sa espasyo. Yung tempura naman, hindi tempura na kinakain, ha? Tempura na batay sa panahon. Hindi tempura na kinakain. At dialect na sosyal. Dialect na batay sa katayuan. Ito, Shane. Bibigyan kita ng example ng dialect. So, kung ako ay taga Manila,
At meron akong sasabihin sa iyo. Dapat nakatagalog ako. Ganito. Mahal kita. Kung sa Bisaya, higugma ko ikaw. Pero ano mo tagda? Joke lang yon. Joke lang yon. Oh, naintindihan mo na. Kung sa Hiligay nun, langga tagud ka. Oh, grabe ha. Sige, pag-proceed na tayo. Ang next na naman natin ay ang sociolek o socialek. Ito ay uri ng variety na pansamantala lang. Wala talagang nagtatagal, Shane. Kaya, pumili ka talaga ng right na person. Pansamantala lang. At ginagamit sa isang partikular na grupo. Minsan ay tinatawag na, as what I've said, sosyalek. Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa katayuang sosyo-ekonomiko at kasarian ng individual na gumagamit ng mga naturang salita. Bibigyan kita ng halimbawa ng sosyolek. Ganito. Oh my God, it's so mainit her. So overreacting. Just like that. Yun ay sosyalek o sosyolek. Ganon. Next, proceed naman tayo. Isa sa variety ng wika ay ang ethnolek. So, ginawa ito mula sa salita ng mga ethnolongwistang grupo. Nagkakaroon ng iba't ibang ethnolek sa maraming mga pangkat na etniko. Taglay nito ang wikang naging bahagi ng pagkakakilanlan ng pangkat etniko. Yun, based sa mga etniko chain. Mga ethnics. Ikalama, ikolek. Ano nga ba ang ikolek? Ang ikolek ay ito ang kadalasang ginagamit sa ating tirahan. Ito ay kadalasang nagmumula sa mga bibig ng bata at matatanda. Malimit itong ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Ito halimbawa, Shane. Mga halimbawa ng mga salita, kagaya ng palikuran, banyo o kubeta, papa, ama o tatay, o ang pedgin. So ano ang pedgin? Ang pedgin ay wala itong formal na estruktura at tinawag ding lingwahe ng walang ninuman o nobody's native language. Ito ay ginagamit ng dalawang individual na nag-uusap sa may dalawa ring magkaibang wika. Sila ay walang kumong wika na ginagamit. Umaasa lamang sila sa mga makeshift na salita. Kagaya nito, ako punta banyo. Kung ibig sabihin yun ay, pupunta muna ako sa banyo. Ito, another example. Sali ako laro ulan. Parang baliw ha. Ang ibig sabihin noon ay sasali akong maglaro sa ulan. Ang ikapitong variety ng wika ay ang Kriole. Hindi Kriola, Kriole. Ito ay ang pinaghalo-halong salita ng individual mula sa magkaibang lugar hanggang sa naging wika, personal na wika. Kagaya ng menombre. Ang ibig sabihin ay ang pangalan ko. Buenas noches, buenas tardes, na nanggaling to sa Kastila, o magandang, na ibig sabihin ay magandang gabi at magandang hapon. Yun. Ang last na variety ng wika ay ang register. So, ang register, ito ay ang espesyaladong ginagamit sa isang partikular na pangkat o domain. May tatlong uri ng register. Ito ay ang larangan, modo, at tenor. Sa larangan, naaayon ito sa larangan ng taong gumagamit ito. Sa modo naman,
paano isinasagawa ang uri ng komunikasyon o sa Ingles ay mode. Tenor, ayon sa relasyon ng mga nag-uusap. Oh. Kagaya, mga halimbawa, kagaya ng mga salitang pinaliktad, mga salitang Jejemon. Yun, Shane, mga Jejemon. Pero hindi ako marunong mag-Jejemon. O sige, Shane. At yun lang ang coverage natin bukas tungkol sa variety ng wika. Huwag mong kalimutan. O sige, kasi tinawag na ako eh. Bye!